Read. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God, how unsearchable are His judgment and His ways past finding out. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa maghapon, Panginoon, pananambahan. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na naandito upang kayo pupurihan, pasalamatan, Panginoon, at ganyan po yung isambahin, Panginoon, sa araw na ito. Bagaman, Panginoon, yung panahon ay maulan, pero salamat, Panginoon, sa bawat isa na nagsisikap, Panginoon, upang, Panginoon, maipahayag yung aming pananambahan, Panginoon, sa inyo. Ngayon po, Panginoon, sa huling preaching, Panginoon, ngayong araw na ito, kayo na po magpala sa bawat isa, sa akin po, Panginoon, sasalita, at ganito po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na makikinig dito, ay nawa, Panginoon, gamitin niyo po ako sa ang inyong pong lingkod, Panginoon, upang, Panginoon, ipahayag ang inyong salita. Sa patawad, Panginoon, sa mga pagkukulang, pagkakasala, sa inyong papurit pasasalamat, ito pong samot dalangin, sa dakilang pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. So, bago po tayo mag-aral, ay gusto ko po muna magpasalamat sa Panginoon. Ano po, sa buhay po na ibinigay niya sa akin. Salamat sa kaligtasan na akin pong natamo. Ano po, kung aalahanin ko po, ako po ay naligtas noong pong 2016, which is ngayong October din po. At ngayon po ay mark po ng akin pong ikasampung taon po as a Christian. Ano po, pero bagaman po ako po ay pawala-wala noon, ano po, ay salamat sa Panginoon na ako po ay bumalik. Ano po, ako ay dati immature, ano po, sa mga unang aking taon, ano po, na ako po ay mananampalataya. And yet, salamat sa Panginoon na naandito ako ngayon sa inyo. Ano po, na ako po ay nagsasalita na po sa inyo, nangangaral na sa inyo, ano po, ng gantong mga bagay na dati hindi ko naman kayang gawin, na hindi ko alam na magagawa ko din po. At ngayon din pong October ay ang ikatatlong taon ko na po bilang worker. So, salamat po sa Panginoon, ano po, sa 3 taon na ako po ay manggagawa po ng Panginoon. 2. Dalawa pala, sorry. Ikadalawang taon. Yun, ikadalawang taon. Ano po? At ikatatlong taon pala na ako ay bumalik. Yun. So, yun po yun. Na ako ay bumalik mula dito sa simbahan. Nung ako po ay nag-backslide po dati. So, yun pala yun. So, ikadalawang taon po na ako po ay naandito po sa gawain ng Panginoon. So, tunay po, ano po yung biyaya ng Panginoon sa atin. Ano po, hindi natin alam sa mga una natin na tayo ay papalpak-palpak. Sa una, parang napaka-immature natin, pero hindi natin alam, ano po, sa mga huling araw po, wag naman sanang huling araw ko na, pero sa mga last part po ng ating mga buhay, ano po, ay hindi niya hahayaan tayong mananatili po, sa isang lugar or sa isang, ano po natin, na tayo ay nandun lamang. Ano po, kaya bilang talagang Kristiyano, ay kailangan tayo po ay lumalago sa Panginoon. At ito pong ating pag-aaralan na ito is Father's Unsearchability. So, napakalalim, ano po, ng ating pong talakayan na ito. Sabi pa lang dyan sa verse, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God. So, una, pinapakita pa lang dyan, the depth, hindi lang depth, but the riches, ng wisdom at knowledge ng ating Panginoon. Tapos, sinamahan pa ng unsearchable are His judgment and His ways past finding out. Sa ibang version, yung pong His ways past finding out is inscrutable ways, which means impossible to explore or impossible to napag-aralan talaga natin. Ano po? So, yun yung ibig sabihin po nung verse na yan, na ipinapakita talaga yung lalim, ano po, ng ating Panginoong na ating sinasamba. So, sa meaning tayo ng unsearchable, ang sabi po dyan, unsearchability refers to something that cannot be searched, found, or fully understood through research or exploration. It can be described things that are hidden, mysterious, and unfathomable. So, which means is, hindi yung pag-unawa agad. Ano po? So, sabi dyan, in philosophical, or spiritual context, ang po niyan, as mysterious and profound, this sense often applies to complex or divine subjects
that are beyond human comprehension, such as mysteries of faith and the universe. Ano po? Kung ipapaliwanag talaga natin, kung gusto talaga nating alamin, then ay babalik at babalik sa Diyos. At pag ating binulay na binulay ang Diyos, ano po, ay naaalamin natin kung ano talaga ang Diyos, kung sino siya mismo, ay mahihirapan po tayo. Ano po? Kasi ang kaya lang nating alamin ay yung kung anong nireveal niya sa atin. Pero hindi lahat ng mga bagay ay nireveal niya sa atin. At yan ay ating mapapag-unawa mamaya. Sabi pa dyan, as infinite or inexhaustible. Ibig sabihin, hindi nauubos or infinite. Sabi dyan, it can be described resource or concept that are so vast that can never be fully explored, ano po, or exhausted, like the unsearchable riches of Christ. Na nasa Ephesians po ata yung unsearchable riches of Christ. Na ibig sabihin, yung talagang lalim ng pagkaunawa at yung lalim ng ng knowledge ng Panginoon, yung riches nito, ay infinite. Kahit pa sabihin natin na gusto natin i-explore to, gusto natin pag-aralan to, kulang ang buhay nating ito, ano po, para pag-aralan ang Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Father's unsearchability. Hindi yung hindi natin makita ang Diyos, kundi hindi natin kayang, ano ba to? Sakupin. Yon, hindi natin kayang sakupin lahat, hindi natin kayang ma-reach yung dulo kasi ganyan ka-vast, ganyan ka-infinite, or hindi na e-exhaust ano po, ang ating Panginoon, ano yung lalim ng kanyang unawa. So, punta tayo sa background po ng Romans chapter 11. Pero kung gusto natin maunawaan yung Romans chapter 11, babalik tayo sa Romans 9 and 10. Ano po, yan ay magkakadugtong, which is the book of Romans demonstrate that how God solves the sin problem through Jesus. There is still question of the promise of God to Abraham, Isaac, Jacob, Moses, and David, and etc. So, yan ay makikita natin, ano po, sa verse 1 ng chapter 11, pero doon po sa verse 9, ano po, chapter 9 and chapter 10, may papakita po doon kung paano sinosolve ng Panginoon, ano po, yung problem po sa sin, ano po, and if God is primarily working through the Gentile in His church sa chapter 11, kung paano pumasok ang time po ng Gentile, ano po, sa church or sa focus po ng ating Panginoon. Yan yung tinatalakay dito sa chapter 9, ano po, chapter 10 and chapter 11. Ano po, yung kung anong background po ng Romans chapter 9 to 11. So, biglang napatanong dito na pinabayaan ba ng Panginoon ang Israel dahil nakapokus na siya sa Gentile, sa kanyang church? Ang sagot po dyan sa chapter 11, God forbid. Ano po, hindi maaari. Yan yung at babalik ang Panginoon, ano po, sa pangako niya sa mga Israel. At yan po yung makikita natin sa verse 25 hanggang verse 36. Kaya dyan na buo yung concept, yung kung paano i-deliver po ni Paul yung last verses na verses 32 to 36, ano po, kasi hindi niya mapag-unawa kung ano ba talaga ang plano ng Panginoon, ano po, sa mga nangyayari. Kaya pag-uusapan natin, the Father's unsearchability, number 1 is in His salvation. Ano po? In His salvation. Kasi kung atin talagang aaralin, ano po, yung salvation, ay hindi naman talaga natin mapapag-unawa, lalo na yung doctrine of election. Ano po, kasi sa verse 11, sa chapter 11, meron dyan election of grace, which is in verse 5, ang sabi po dyan, in English, sabi po, even so then, at this present time, also there is a remnant according to the election of grace. Kung atin talagang lalaliman, ano nga ba ang election? Doon sa mga nasa tulip, paano ba pumipili ang Panginoon? Meron pa pinagbasihan ng Panginoon. Anong reason? Hindi natin yan mauunawa. Ano po? At hindi natin yan maaano po sa ating mga utak. Pero sa Father's unsearchability
in His salvation, first is in Israel. Subpoint ay ang Israel. Sa verse 1 to 11, pinabayaan ba ng Panginoon ng Israel bilang nag-focus siya, napabaling ang kanyang focus sa mga Gentiles. So tayo po ay nasa time po ng Gentiles. Nasa period po tayo, nasa dispensation po tayo ng grace or ng church na kung saan ang focus ng Panginoon ay ang kanyang mga mananampalataya, which is the church. Kaya kung atin pong aaralin po yung mga dispensation, tayo po ay nasa dispensation of grace, which is ang focus po ay ang church. Pero bilang tayo po na ang focus ng Panginoon ngayon ay nasa church, pinabayaan niya ba talaga ang Israel? So yun yung naging tanong dito po sa chapter 11. So maliwanag na sinabi ni Paul na hindi. Meron talaga, babalik ang Panginoon. Sa chapter, verse 1 to 11, ipinakita po dyan kung paanong hindi. At pinaalala ni Pablo yung mga pangako sa Israel. At sa verse 25 to 32, na kapag dumating na, sabi po dyan pag dumating na yung fullness of time ng Gentiles, sa verse 25, sabi po dyan, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceit, that blindness is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. Ang idea po ng fullness of the Gentile be come in, ayan po ay yung pag-rapture po ng pag-alis ng Panginoon sa church dito po sa atin pong mundo. Na kung saan, after po nun, ay babalik muli ang focus niya sa Israel. So, nakakaano po ba kayo? Nakakasabay? Kasi ito ay nasa part po ng Revelation or part po ng dispensation. Kasi po nung time po, ang mga covenant ng Panginoon, ang pinagbigyan, ang focus talaga ng Panginoon ay ang Israel. Tama po? Kailan nag-start ang dispensation po ng time po ng Gentiles? Sa nakakaalam? Kailan nyo? Yung po ay nung ang Israel po ay Hindi, ang Israel po ay nasakop ng Babylonia at ang Babylonia po ang namuno nung time po na yon. Doon po nag-start, ang time po ng Gentiles. Until, sa rapture po ng church. So, yun po yun. Diyan po simula po yun. At simula nun, napapokus po, ang pinagpopokusan ng Panginoon ay ang church. At until that time, kasi blessing din yung naging rejection po sa Israel Kaya kung bakit ang Israel ay hindi na pinagpokusan ng Panginoon dahil sa kanyang disobedience. Pero, salamat sa Panginoon, makikita natin na yung salvation niya sa Israel at yung mga pangako niya sa Israel ay nandun pa din. Hindi naman talaga nawala. Totoo at matutupad yung pangako na isasalba niya ang bansa na kanyang pinili. Pero pagdating pa po yun ng tribulation period, pagdating pa po, nakukunin na ang church. Na kung saan, na pagdating po dyan sa kinote ni Pablo, yung sinabi ni David, sa verse 26 to 27, na magbubuhat sa sahin at tagapagligtas, siya ang maghihiwalay sa Jacob sa kalikuan, at ito ang aking tipan sa kanila. Pagkaalisin ko ang kanilang mga kasalanan tungkol sa ebanghelyo, ay mga kaaway sila dahil sa inyo, sapagkat tungkol sa pagkahirang ay may pinakaiibig sila dahil sa mga magulang. So ipinapakita po dyan na balang araw, sa salvation po ng Israel, darating din po yung point, na ang Israel ay ililigtas din ng Panginoon. Hindi pinabayaan ng Panginoon ng Israel. Kung kayo, maintindihan niyo po ito lalo, kung kayo po ay, inaano niyo po ang Israel ngayon. Ang Israel po ngayon ay napakatigas ng puso. Sila po ay mga bulagay. Hindi naman lahat ng mga Hudyo, lahat ng Israelita ay hindi maliligtas ngayon. May naliligtas po ng mga Israelites. Pero karamihan po talaga sa lahat, nire-reject ang Misaya po natin. So yun po yun. Kaya pagka yan po yung inyong
binasa talaga, nilagay niyo yung sarili niyo sa tayo ni Paul, kasi si Paul po ay Hudyo, ano po, kaya nararamdaman niya na balang araw, hindi naman niya di talaga pinabayaan yung kanyang mga tao. Ano po, balang araw, darating din yung point, darating din yung panahon na tututukan ulit ng Panginoon ang Israel. Tingnan niyo, imagine niyo po yan. Kasi sa point po ni Pablo, bilang siya ay apostol ng mga Gentiles, sa verse 13, ano po, siya ay nakatutok talaga sa church ng Panginoon. Yun talaga yung kanyang trabaho. Pero bilang siya ay Hudyo, syempre mahal niya pa rin ang kanyang pagiging Hudyo. Ano po, kaya nasabi niya na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi pinabayaan ng Panginoon ang Israelites, ang Israel na kanyang pinili. At doon makikita natin yung plano ng Panginoon talaga ay hindi nasisira. Ano po, ang plano talaga ng Panginoon, pag sinabi niya na sa simula, yan ay sinabi niya na. Naiintindihan niyo po? This is the knowledge and wisdom ng Panginoon. Kaya nga pagdating ng verse 33, nabanggit bigla ni Paul yung gantong bagay kasi hindi niya talaga maisip kung paano nga ba gagawin ito ng Panginoon. Kasi ngayon, nakikita natin, nare-realize natin, mas nakikita natin yung mga mangyayari. Ano po, kasi may mga signs na. Pero nung panahon nila, hindi pa naman nila itong maunawaan eh. Pero makikita po natin dito, yung plano ng Panginoon talaga ay yun na yun. Idinikrin na niya yun eh. Promise niya yun, pangako niya yung covenant niya yun sa Israel. At balang araw, ano po, yun ang gustong ipaliwanag ni Paul dito na totoo ang pangako ng Panginoon. Kahit pa sa part na ang ating Panginoon ay sobrang in deep and riches of wisdom and in knowledge, unsearchable in His judgment, inscrutable in His ways, ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako, sa kanyang sinabi. Ano po, kaya dyan, makikita natin na pag talaga ang last Gentile ay naniwala na and the church will be raptured. When the last na elected people, the last na mananampalataya, sa panahon natin, na makakarinig ng gospel at mananampalataya sa Gentile at kukunin na ng Panginoon ang church, diyan na ulit magsisimula na tumutok ang Panginoon sa Israel upang sila ay iligtas. Salamat sa Panginoon kasi tapat siya at totoo ang kanyang mga pangako. Hindi naman talaga sinet aside ng Israel. Temporarily lang. Ano po? That Israel will be set aside temporarily so that the time, of salvation of the Gentiles would come. At dyan tayo papasok sa second natin, in Gentiles. In salvation in the Gentiles. Tingnan nyo, imagine nyo. Kaya meron naman talagang pagmamalaki din ang Israel. Kasi sila, totoo naman talaga na sila ay piniling bayan ng Panginoon. At sa kanila binigay talaga ang mga covenant niya. Pero tingnan nyo, yung grace ng Panginoon talaga, pumasok talaga sa atin. Yung biyaya ng Panginoon na dapat ay sa Israel, ay napapunta din para sa mga Gentiles. Sa atin, lahat po tayo hintil. Lahat po tayo hintil. Lahat tayo na hindi Israelites, lahat po tayo ay mga hintil. Kaya pinakita po doon na para naman yung time, na tayong mga hintil ay maliligtas, ay darating. Kaya po dyan, the Gentiles will partake the inheritance of the promise. Tingnan niyo yung mga pangako sa verse, yung mga pangako na pinangako sa Old Testament, yan ay meron din tayo dyang mga partakers, hindi man lahat, pero meron dyan, kung ating aaralin talaga, hindi ko na maisa-isa yon kasi mahirap naman na lahatin ko pa kung ano yung mga pangako para po sa church niya. Pero meron talaga po, na meron talagang tayo, bilang tayong mga Gentiles, ay ikinabit, grafted in. Kaya nga po dyan sa verse 16 to verse 19, na merong uproot dyan, which is the Israel, pero, at yung mga branches, at tayo isinamalaang ng mga Gentiles. Yan po tayo, sa verse 17, pinakita po dyan, and if some of the branches be broken off, and thou being wild olive tree, were grafted in among them, and with them partakest the root
and the fatness of the olive tree. Ano po? Meron talaga tayo na dapat ay sa Israel lang, nakapokus lang ang Panginoon sa Israel, pero salamat sa Diyos, ano po, na dahil kaya hindi maintindihan nung time po na ito, hindi maintindihan ng mga Hudyo na merong mga hintil na maliligtas. Naiintindihan niyo po yun? Parang wala sa kanilang isip na merong hintil na papagpupukusan ng Panginoon. Which is kaya sila talaga nire-reject nila yung aral na meron tayo. Kasi nga, ayaw nilang maniwala na tayong mga hintil ay meron ding kaligtasan na tinatanggap, na matatanggap. Kaya nga nasulat yung John 3:16 kasi yun ay inaano na John, ano po sa mga Israelites na meron din tayo na pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon. At salamat sa Panginoon, in verse 25, makikita po dyan natin yung the word mystery na sa New Testament in-identify lang as truth that was previously hidden, ano po, from the common knowledge but now revealed only discernible only by the aid of the Holy Spirit. Buksan po natin sa verse 25. Makikita po natin dyan yung mystery. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye be wise in your own conceits, that the blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles come in. May mystery po dyan na binanggit. At sa pagsisearch ko po, meron pong 7 aspect of mysteries na concerning sa period po natin po as the time of the Gentiles. Sa simula po nung time po niyang naghari ang Babylonia hanggang sa time po nung rapture. So, ito po yung 7 mystery po dyan. Ang una po dyan is the mystery of incarnation. So, makikita po natin yan sa verse 1 Corinthians chapter 2, verse 7, and Colossians chapter 2, verse 2, na kung saan merong Diyos, ano po, na magkakatawang tao. The incarnation of God. Ano po, yan yung hindi rin mapag-unawa, ano po, ng mga Israelita na ang Diyos na darating, ang tagapagligtas na unang darating, ano po, ay isang mababa, isang nag-humility, hindi yung parang kala nila'y haring-hari talaga. Ano po, yan ay darating pa sa part po ng, after pa po ng tribulation. Pero, kaya po, the mystery yan, kasi hindi naman talaga yan ipinakitang hayag na hayag sa Old Testament, na only na inihayag lamang dito po sa New Testament. Next is the mystery of the gospel, which is in Ephesians chapter 6, verse 19. So, kayo na po ang magbasa niyan. Then, the mystery of Christ and His church, in Ephesians chapter 5, verse 32. Then, the mystery of the indwelling of Christ, in Colossians 1, verse 27. The mystery of both Jews and Gentile in one body. Yan yung hindi matanggap ng mga Hudyo. Totoo lamang po, kasi nga, ang taas nilang tingin sa kanilang sarili, na alipin lamang ang mga hintil. Yun ang kanilang tingin. Na mababa lamang ang mga hintil kasi nga, sila ang piniling bayan ng Panginoon. Kaya hindi lang maintindihan na ang Hudyo at ang hintil ay magsasama sa isang katawan, which is in Ephesians 3, verse 1 to 12. At the mystery of kingdom of heaven in Matthew 13, and the mystery of rapture sa 1 Corinthians 15:51. Pag-aralan niyo po yan, tinan niyo. Kung mapapansin natin, wala na pa talaga tayong maaral? Wala na ba talaga tayong parang mapagbulayan about sa Panginoon? Ito pa lamang sa mystery na ito, ang dami na nating makikita. Sa totoo lang, parang gusto kong isa-isahin tong mystery na to, pag-aralan tong mga mystery na to Nung akin na-search, sabi, parang ang ganda nga pag isa-isahin. Parang topic na to Magandang topic na yung 7 to. 7 na po yan. At pwede na po yung maitopic. Kaya totoo talaga na yung mga tayo na talagang hindi tayo mag-aaral, napakalalim pa. Ng wisdom and knowledge ng Panginoon na inireveal sa atin na pwede nating mapag-aralan upang makilala natin ang Panginoon. At yung mystery po dyan at binabanggit dyan ay yung pong letter E, which is the mystery both Jews and Gentiles in one body, na magsasama sa iisang katawan, ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Kasi yan ipinakita sa 16 verse 19 na mag-graft talaga tayo sa iisang roof.
sa iisang root, na tayo ay bilang mga hintil, bilang mga labas talaga sa root, ay tayo, we are grafted in dun sa same root, which is, mas maliwanag po yan sa Ephesians chapter 3, verse 1 to 12. Ate mong basahin lang mabilis, para inyo pong makita kung ano po yung aking sinasabi. Mas pinakita po dyan yung pagsasama po ng Hudyo at hintil sa iisang katawan. Ito, paalala rin to ni Paul, ano po, sa mga taga-Epeso, sabi po dyan, "For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if ye have heard the dispensation of grace of God, which is given me to you, word." So ito yung dispensation of grace, the church. "How that by revelation He made known unto me the mystery, as I wrote afore in a few words." Ito yung mystery na yon. Ano po? The mystery of both Jews and Gentile in one body. Sabi dyan, "Whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ." Sabi po dyan, "Which in other ages was not made known unto the sons of men, as is it now revealed unto His holy apostle and prophets by the Spirit." So, ibig sabihin talaga yung mga mystery na yan ay mauunawaan natin by the inclination lamang ng Holy Spirit sa atin. Discernible lamang yan by the aid of by the Holy Ghost. So, the Gentiles should be fellow heirs. Ito po. Sabi dyan, sa verse 6, the Gentiles should be the fellow heirs, tagapagmana, of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. That the Gentiles should be fellow, kayo na heirs. Heirs. Silent. Heirs. Heirs. Okay, heirs. So, heirs. So, fellow heirs. Yun. "Wherefore I was made minister according to the gift of the grace of God given unto me by effectual working of His power." So, diyan ipinakita. So, nasa verse 8 pala yung unsearchable riches of Christ. So, nasa Ephesians 3 verse 8. So, ipinapakita po diyan, na tayong mga Gentiles talaga, ay tayo ay magiging isang katawan kasama ng mga Hudyo, which is the church. Yan yung hindi matanggap ng mga Hudyo, at nanaliwanagan lang si Paul by the aid of the Holy Spirit. Kaya diyan, sabi niya sa verse 33, "Oh, the depth of the riches of His knowledge and of this wisdom," both of the wisdom and knowledge of God, "how unsearchable are His judgment and His ways past finding out." Yung lalim talaga ng Panginoon about talaga sa salvation natin, ay hindi mapapag-unawa talaga by our finite mind. Kasi ang alam lang naman natin talaga, ay kung anong nireveal sa atin ng Panginoon. Pero kung bakit ginawa yan ng Panginoon at kung paano niya yung nagawa, ay malawak. Para tayong maluluko na ewan. Pero ang Panginoon naman ay talagang dapat talaga yung balik tayo sa verse 33. Kaya pinapakita lamang dito yung how deep and rich the wisdom and knowledge of God of His plan on salvation. Talagang may plano ang Panginoon para sa ating mga kaligtasan. Imagine nyo, kung hindi ang Israel ay nag-disobey, at binulag ng Panginoon, ang mga Israelites, wala tayong salvation. Pero salamat sa Panginoon, by His grace, isinama niya tayo sa kanyang mga plano. Imagine nyo yun. At ipinapakita lamang doon, yung kung gaano karunong ang Panginoon sa lahat ng bagay. Kasi hindi naman alam ng mga Hudyo yan. Hindi yan alam ng mga Hudyo. Basta nung time po ng Old Testament, ang mga Gentiles ay walang kaligtasan. Ang mga hintil ay hindi, wala sa plano ng Diyos ang mga hintil. Yun yung parang isip ng mga Israelites noon.
na sa kanila lamang talaga nakapokus ang Panginoon. And yet, ito ang nangyari sa kanila. Ano po? Kaya na ano rin si Paul, ano po, nung nalaman na napag-unawa niya na by the aid of the Holy Spirit na meron ding kaligtasan talaga ang mga hintil. Kaya hindi natin malalaman kung ano nga ba talaga ang plano ng Panginoon. Ano po? Kung bakit niya ginagawa ang lahat ng mga bagay. Bakit niya tayo nilikha? Bakit ba kailangan pa tayo? Hindi na natin yan alam. At hindi na dapat natin alamin kasi hindi naman ni-reveal ng Panginoon yan. Ito nga problema, yung hindi ni-reveal ng Panginoon, yung gusto nating hanapin. Pero yung mga ni-reveal ng Panginoon, ayaw naman nating hanapin. Ayaw natin pag-aralan. Naiintindihan nyo gayon? Ano po? May mga tanong tayo sa ating, na hindi nga ni-reveal ng Panginoon. Pero yung mga ni-reveal ng Panginoon, ayaw naman nating intindihin. Itong mga tao, intindi rin na, may kanya rin talagang alam. Pero, salamat sa Panginoon, ipinapakita lamang na, nakasama tayo sa plano niya sa salvation. Ano po? Number 2, Father's unsearchability in His judgment. Sabi dyan sa Romans 11, unsearchable are His judgment. In His judgment, it may have two reasons for it. Kung bakit judgments. Number 1 is show His sovereignty. Sa verse 9, sa chapter 9 po ng Romans, ipinapakita po doon yung sovereignty of God on His salvation. Kung mapapansin nyo, doon po sa part na Jacob I have loved and Esau I have hate. I will have mercy on whom I will have mercy. So doon, ipinapakita ng Diyos na ang Panginoon talaga ay soberano sa kanyang ginagawa. Ano po? Ang sabi po dyan, His sovereignty which shows His decree of His plans and its arrangement. Siya ang nagplano niyan, siya ang nag-arrange niyan, siya ang nag-decree kung ano ang gagawin niya, kung sinong ililigtas niya at kung sinong hindi. Hindi na natin dapat tanungin, paano yung mga hindi mananampalataya? Anong gagawin natin dyan? Hindi nga sila pinili ng Panginoon. Naintindihan niyo ga po yun? Hindi nga nilila ng Panginoon. Ipinapakita lamang, instead na intindihin natin yung mga bagay na yun, intindihin natin yung ipinakita ng Panginoon sa chapter 9 na na ang Panginoon ay soberano. At pagdating sa chapter 10, kung mapapansin nyo, dito sa chapter 9 ay sovereignty of God. Pagdating sa chapter 10 is man's responsibility in salvation. Which is kaya nga sa chapter 10 verse 9 and 10, may papakita doon, if thou believe, tama ba ako? O nga. If thou confess in your mouth that the Lord Jesus Christ is, tama, o nga. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. May responsibility ang man na manampalataya. Ngayon, ito rin nagtanong ko rin dati kay Kuya Henry, paano mo pagsasamahin sa mga nasa sovereignty of God? Paano mo paniniwalaan na ang Panginoon ay soberano pero may responsibility ang mga tao? Ito yun, pinapakita yun dito sa chapter 9 and sa chapter 10 ng Romans. Na soberano ang Diyos pero may responsibility ang mga tao. So ipinapakita dyan, na meron talagang soberano ang Diyos sa kanyang mga plano. Hindi na natin dapat intindihin yung mga hindi pinaliwanag ng Panginoon. Ang intindihin natin ay itong ibinigay ng Panginoon sa atin. Meron siyang power sa atin, as a clay. Meron siya ang nagmo-mold sa atin kung anong kalalabasan natin. Siya ang soberanong Diyos na naghahawak sa lahat. So, ipinapakita doon yung sovereignty niya sa judgment. Kaya, how unsearchable are His judgment? Hindi natin mapag-anuhin yung kung gaano kalalim ang plano ng Panginoon, kung paano yung hanggang saan ang naisip ng Panginoon. Alam natin na tapos na ito sa lahat, execution na lang yung nangyayari. Pero ganun kalalim, ganun kagaling, ganun matalino, omniscient ang ating Panginoon. It show His righteousness. In His retribution, shows the infliction of justice for the
wicked. The judgment that shows His righteousness. Ipinapakita dito na sa judgment niya, in His retribution, which shows the infliction of justice for the wicked. To show His righteousness, na meron talagang ang Panginoon, na punishment, retribution sa mga makasalanan. At hindi natin yan na paano pinaparusahan ng Panginoon ang mga tao dito sa lupa. Iba-iba eh. Pero alam natin, at the end of the day, na sila ay pahihirapan saan? Sa impyerno. Pero naunawaan nyo ba kung gaano kahirap yun doon? Hindi. Ang pinakita lamang, hindi natin alam kung gaano kahirap sa impyerno. Pinakita lamang dito na ang impyerno ay lugar ng hapis. By term. Pero yung idea po na yung ating iisipin talaga kung anong meron, hindi na pambira, hindi ko naisipin kung anong meron doon. Meron talagang ang Panginoon, retribution para ipakita yung justice for the wicked. Yan ay sa Psalms 36:6, sa Hebrews 10, basahin natin yung Hebrews 10 verse 26 to 31. Ano pong sabi po dyan? Hebrews 10. For if we sin willfully, ito ang idea nito ay apostasy. Sila yung mga nagsasabi na sila ay sa Panginoon and yet ay hindi naman sa Panginoon. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Kaya pinapakita no more sacrifice for their sin kasi si Jesus Christ lamang. Dahil nga ayaw nila sa katotohanan, ay wala nang ibang handog maliban sa Panginoong Jesus. Kung ayaw nila tanggapin ng Panginoong Jesus, there no more sacrifice. Kaya yun yung idea ng verse 26. But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. Sa Tagalog, yan ay, sabi po dyan, verse 27, kundi sa kakilakilabot na paghihintay sa pag-uukom at isang kabangsingan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Verse 28, ang mapawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay ng walang awa. Gaano kayang higpit ang parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpapabanal sa kanya at umalipustan ng espiritu ng biyaya. Hindi natin yan maiisip kung gaanong paparusahan ng Panginoon yung mga tao, lahat po sa mga nakikinig, sa mga hindi pa talaga nakakakilala sa Panginoon, meron po talagang punishment, merong retribution, meron po internal hell ang Panginoon upang parusahan ang mga hindi naniniwala sa anak ng Diyos, which is si Jesus Christ. And His correction for the believers. To show His righteousness, ito, tama, wala nang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Chapter 8, verse 1. Pero meron tayong chastisement. Hebrews 12, verse 5 to 11. Chastisement. Yan. Basta pagkokorek. Meron tayong pagkokorek sa atin. May discipline sa atin, mga mananampalataya. Kasi hindi maaari na tayong mga mananampalataya, ay mapapariwala. Meron talagang pagtutuwid sa atin ang Panginoon. At ito ang masama. Hindi natin alam, kung anong klaseng pagtutuwid ang meron ang Panginoon sa atin. Sige, gawa ng kasalanan. Sige, gawa ng kalokohan. Akala mo walang darating sa iyo na pagtutuwid? Akala mo hindi ka papaluin ng Panginoon? Ay, parang wala naman parang wala naman nangyayari. Intayin mo ang palo ng Panginoon. Hindi natin alam at nakakatakot ang Panginoon pag siya ang nagalit. Kaya tayo ay hindi natin mapapag-unawa yan. Ganyan kalalim, ganyan katalino ang Panginoon. Hindi mo malalaman kung anong mangyayari sa iyo. Sige, gawa ka ng kasalanan. Sige, magloko ka pa. Sige, ikaw ay gawin mo pa ang gusto mong gawin. Malalaman mo na lamang, pambera, pinapalo na ako ng Panginoon. Mapapaimik na lang lamang, pambera, pinapalo ako ng Panginoon. Hindi mo maintindihan yan. Until the time na ikaw ay pinalo na ng Panginoon. Sa mga naranasan, umimin. Oo, pambera, ranas na ranas yan.
at mararanasan nyo pa yan. Kaya, salamat sa Panginoon na merong pagtutuwid sa atin. Na ipinapakita pa rin ng Panginoon yung kanyang vast knowledge and wisdom kung paano tayo turuan through His righteousness, through His judgment. Ano mo? Na talagang tuturuan tayo na tumuwid. Kasi hindi naman tayo tutuwid kung hindi tayo maliliko. Tama, di ka? Kasi tayo lagi paliko ang gana eh. At hindi tayo maitutuwid kung hindi tayo liliko. Kasi kaya nga tayo may tawag doon sa theology. Meron tawag doon. Nakalimutan ko na yung term. Basta yung idea na meron tayong sa moral, hindi tayo, holy tayo, pero not moral, yun, moral nature. Meron tayong, yung moral nature natin ay hindi holy. Tama? Nakalimutan ko yung term. May term doon eh. Perdition ba yun? Basta, nakalimutan ko na yung term. At doon, ipinapakita talaga sa atin, na tayo'y magkakamali, pero salamat sa Panginoon na tayo ay Kanyang itutuwid. Pero matakot kayo sa pagtutuwid ng Panginoon. Masakit, mamalo ang Panginoon. Huwag niyong isipin na parang, ay sige, okay na, yan na yan, okay lang naman. Ay sige, okay na yan. Parang wala naman nangyayari. Sige, ako na may anak ng Panginoon. Sige, ako naman, siguro ako papatawarin ng Panginoon. Sige, ganyan na lang gawin natin. Sige, gawin natin to, gawin natin yan. Kuya Mark, parang nang wala pang nangyayari, ano gayon? Antayin mo, meron yan. Huwag kang mag-alala, meron yan. Lahat ay may panahon sa Panginoon. Magsasaya ka sa kalokohang ginagawa mo ngayon? Nasasarapan ka sa iyong mga pinaggagawa ngayon? Kasi ito problema sa ating mga Kristiyano. Akala natin yung maliit na pagkakamali ay mananatiling maliit. Akala natin yung maliit na paglalaro natin ay mananatiling maliit. Akala natin yung paglalaro lang natin ay tamang paglalaro lang. Hindi. Laruin mo ng kasalanan, tingnan mo kung saan ka mapupunta. Maglaro ka pa. Nakakatakot ang Panginoon, hindi natin alam kung paano siya mamalo. Maiintindihan mo lang yan pag pinalo ka na. At wag na nang dumating sa point na mas masakit na yung palo sa iyo, to the point na kukunin ka na ng Panginoon kasi masyado ka ng loko. Basta nakakatakot yun. Hindi natin alam kung paano tayo paparusahan ng Panginoon. Kaya tayo ay matakot sa Kanya. Unsearchable ang ating Panginoon. He is full of wisdom and knowledge. At kayang-kaya niya sa anumang klase ng paraan na ikaw ay pahirapan para ikaw ay magtino. Para maisip mo na lumapit ka ulit at tumuwid ka sa iyong ginagawa. Pero salamat sa Panginoon, sa kanyang pagtutuwid sa atin. Salamat sa Panginoon na gumagamit ang Panginoon ng mga tao upang ituwid tayo. Kaya wag niyong papabayaan ang pagkakatipon ninyo sa isa't isa. I-embrace natin yung kung anong meron tayo dito na itinutuwid tayo sa ating mga mali. Bakit? Kasi mahal nila tayo. At dahil yun ang gusto ng Panginoon. So, Father's unsearchability in His salvation, Father's unsearchability in His judgment, and last is Father's unsearchability in His ways. Ako'y naguluhan dyan nung una. Ano ba yung idea nung His ways finding out? Sa verse, balikan na natin yung Romans 11:33. Ako'y naguluhan dyan. Akala ko is, yung kung paano niya i-reveal, ay yung revelation niya, kung paano niya, we seek God, Pero yung pag-ano ko, His ways past finding out. Ibig sabihin, yung kanyang mga daan, kung paano niya i-execute yung mga plano niya, ay inscrutable. Ang idea ng inscrutable, impossible to know. Inscrutable. Ang ibig sabihin nun, impossible to know. Tignan nyo, basahin natin yung verse 33 to 36. Ating bulayan yun. Romans 11, verse... Wait lang. Ating bulayan to, kung gaano talaga kalalim ang Panginoon. Sabi dyan, in verse 33, we see that God reaches in wisdom knowledge that are deep
So the depth of riches, both of the wisdom and knowledge of God. The depth, the depth. So makikita natin dyan yung talagang pagkalalim ng riches, ng wisdom and knowledge ng ating Panginoon. Sa verse 33, sa 33a, and then in verse 34 and 35, shows that the mind of God. Ano nga ba yung, sabi dyan sa verse 34 and 35, for who hath known the mind of the Lord, or who hath been His counselor, or who has first given to Him, and it shall be recompensed unto Him again. So ipinapakita dyan that shows that no one can know the mind of God. Ipinapakita dyan na walang makakaalam kung ano ang iniisip ng Panginoon. Sabi dyan who hath known the mind of the Lord? So walang makakaalam. Sabi dyan, who has been His counselor? God did not take counsel, sa kanyang creation, sa kanyang mga plano. Wala siyang sinanggunian. So ganun na lamang katalino ang Panginoon, because He is riches in wisdom and knowledge, deep in riches in wisdom and knowledge, na siya ay hindi na maalaman ng ating mga finite mind, ng ating mga limitadong utak, ng ating limitadong pag-iisip, yung walang hanggang pag-iisip ng Panginoon, at kung paano niya dinikri, paano siya nag-arrange, paano niya plinano ang lahat ng mga bagay. No one can add to His wisdom and knowledge or give Him anything. Kaya nga pagdating dyan, who hath first given to Him? Walang makapagdadagdag sa Kanya ng mga knowledge, ng wisdom, or walang makakapag-counsel sa Kanya kasi the depth and riches and wisdom and knowledge ng ating Panginoon. Kasi dito, ito yung problema sa atin na no one can add to wisdom and knowledge or give Him anything for anything. So sabi dyan, or who hath first given to Him, and it shall be recompensed unto Him again. Sabi dyan, kasi walang makapagdagdag sa Kanya kasi tayo yung dapat natututo sa Kanya. Naintindihan nyo gayon? We are the one that need the counsel of God. We are the one that God teaches. Ang Panginoon ang nagtuturo sa atin. Hindi tayo ang nagtuturo sa Diyos. Ito problema sa atin at marami nakikita natin ito. Na sa mga ibang mga relihiyon, sa ibang mga na parang dinideclare nila kung anong gusto nung gawin ng Panginoon. Ay, matindi yun. Ako nakarinig ng gayong prayer. I declare, Lord! Pambira, inutusan ang Panginoon na ito ay magpapayapa, ito ay yayaman. Pambira, dineclare na. Sino ka para mag-declare? God did not take counsel, no, we cannot add anything or give Him anything. Sabi pa dyan, we are the one that need the counsel of God. He is the one that teaches us and give everything for us. Siya ang nagtuturo sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin para magkaroon tayo ng experience and wisdom ng mga bagay para tayo matuto sa mga buhay. Siya ang nagtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay na meron tayo. Kaya dapat hindi tayo nagmamalaki sa kung ano ang meron tayo. Hindi tayo ang magdideklara. It's always to show His sovereignty. Hindi tayo mas mataas sa Diyos. Sa ibang bagay. Ang Diyos, ipinapakita lamang dito kung gaano katayog at kataas ang Panginoon sa lahat ng bagay. At kung gaano tayo walang alam. Kasi tingnan nyo, kung walang Holy Spirit, lahat ba kayo nakakaintindi nito? Ako, mag-aaral ng salita ng Panginoon, kung walang Holy Spirit, pambira. Hindi ko nga maunawaan na rin dati. Ano kaya? Si Romel, nagsasabi, ginagawa lamang ang Bible na pangsindi ng, ang tawag doon? Ng tungko. Pambira. Ano bang ginagawa? Meron pang, ang ginagawang, yung paper plane. Yung aeroplano, pambira, matindi. Kasi wala naman nagamit sa bahay, di paper plane. Hindi ka naiintindihan nyo ga? Pero salamat sa Panginoon, dahil tinuruan niya tayo, dahil may Holy Spirit tayo, kasi tayo ay napasama sa Kanyang salvation, meron tayong knowledge and wisdom na nanggagaling sa Panginoon.
Sa tingin nyo ba mauunawaan nyo ito? At masasabi ko ito without the Holy Spirit? Hindi. Kaya magpasalamat tayo. At hindi lang tayo mananatili na naandito. We should seek God. Kaya sabi dyan, may papakita dyan, sabi dyan sa verse 36, for Him, through Him, and to Him, all things are all things. Sabi dyan, which shows that God, mali pa, all things are from Him because He created it. Through Him, which means He sustained it. And to Him, bakit? Kasi lahat ay babalik din sa Kanya. Tindihan niyo yun? Ganyan kalalim ang Panginoon. Because He is a depth in riches of wisdom and knowledge, unsearchable in His judgment, inscrutable in His ways. For Him, because He created it, everything na nakikita natin ay galing sa Kanya. Through Him, He sustained it. Kaya kung bakit lahat tayo ay nandito, kasi sinusustain ng Panginoon kung ano ang meron dito. And to Him, kasi all will come back to Him. Lahat tayo ay babalik sa Panginoon. Which the ways of God cannot be searched, found, or fully understood by our feeble and finite mind. That without the divine revelation and the Spirit work. Ito yung kahalagahan na tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Yun ang problema. Tignan niya. It is beyond human comprehension. In Psalms 139 verse 6, the ways of God are beyond human comprehension. Sabi dyan sa Psalms 139 verse 6, such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain unto it. No one can attain the knowledge of God. It is too wonderful. And it is high. It is beyond our human comprehension. Ganyan kalalim ang daan ng Panginoon. Incomparable wisdom in Jeremiah 10 verse 7. Sabi po dyan, Jeremiah 10 verse 7. Sabi dyan, who would not fear thee, O King of nation, for to thee doth it appertain. For as much as among all the wise men of the nation, and in all their kingdom, there is none like thee. Sabi dyan, incomparable wisdom. Kahit pa sabihin natin na magsama-sama lahat ng matatalinong tao sa mundo, lahat ng IQ ay 200 ang IQ. Magsama-sama na. Ang sabi dyan, there is none like unto thee. Incomparable ang wisdom ng ating Panginoon. Ganyan kalalim ang Diyos. Sabi dyan, for as much among all wise men of the nation and in all their kingdoms, there is none like unto thee. Wala kang maikukumpara sa knowledge and wisdom ng ating Panginoon. Infinite understanding. Ito yung pinakamalupit. Psalms 147 verse 5. Sabi po dyan, Psalms 147 verse 5. Great is our Lord and of great power. His understanding is infinite. Pambira. Kaya wag sabihin na hindi ka naiintindihan. Walang nakakaintindi sa'yo. Ayan ang Panginoon. Understanding is infinite. Ang Panginoon ang nakakaunawa ng lahat ng mga bagay. Bakit? Hindi naman ako maunawa ng Panginoon. Ako'y tao. Siya ay hindi naman. Maaalala nyo, ang Panginoon ay naging tao din. Naiintindihan tayo ng Panginoong Jesus. Naiintindihan niya tayo. Bakit? Kasi nakaranas din siya kung paano maging tao. At syempre, bilang siya na rin ng kahit ang Panginoong Jesus ang nakaranas nito, the Father also understanded us. And also the Holy Spirit. Siyempre, Trinity sila. His infinite understanding. Ano pa? Sabi sa Job 36 verse 4, perfect in knowledge. Sabi po dyan, for truly my word shall not be false. He that is
perfect in knowledge is with thee. Diyan. Kaya kung ang Panginoon, kung dito tayo kukuha ng ating sasabihin, it shall not be false. Kung dito tayo kukuha ng ating mga iimik, hindi magiging sinungaling yan. Ayusin lang natin ang interpretation. Hindi yung para tayong sinabing Bible, pero sala na ng interpretation. Wala din. Totoo ang sinabi ng Panginoon. Bakit? Kasi He is perfect in knowledge. Ganyan kalalim, ganyan ka-vast ang ating Panginoon. It is beyond human comprehension, incomparable wisdom, infinite understanding, and perfect in knowledge. Ganyan kalalim ang wisdom at knowledge ng ating Panginoon. God had methods to accomplish His purpose. Merong ways. Yan yung ways yung daan. Kung paano niya i-execute ang kanyang mga plano. Meron siyang mga paraan. Sabi diyan sa Psalms 40 verse 5. Hindi ko pala nailagay diyan yung Sabi sa Psalms 40 verse 5. So makikita natin diyan is yung numbers ng method ng Panginoon. Sabi diyan, many, O Lord my God, are thy wonderful works, which thou hast done, and thy thoughts, which are to us word. They cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, sabi diyan, they are more than can be numbered. Hindi mabilang ang methods ng ating Panginoon. Sabi, kung iisa-isa at i-declare niya isa-isa, they are more than can be numbered. Ganyan kalalim yung methods ng Panginoon, yung ways niya para ma-accomplish yung kanyang purpose. Kaya alamin natin, bakit ba ginawa ng Panginoon yun? Ano bang purpose ng Panginoon sa ganitong bagay? Ano bang ganito? Hindi mabilang. Sabi diyan, maraming ang Panginoon na bagay, kung paano siya gagawin ng isang bagay. Tulad ni Jacob. Balik tayo sa chapter 9. Kung paano niya ginamit si Jacob bilang supplanter. Ay, matindi yun. Nagamit ang Panginoon ng mga tao. Sabi diyan, mas makikita natin yung sa 1 Corinthians 1 verse 24. Tama ka. Yung the week. Yung yun, tama nga. Because unto them which are called both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and wisdom of God. Tingnan nyo, ganito yung wisdom of God. Sabi dyan, verse 25, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Verse 26, for ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called. Sabi dyan, but God hath chosen the foolish things of the word to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the word to confound the things which are mighty. Tingnan nyo, nagamit tayo ng mga tao, napili tayo ng mga bagay, ng mga method, na alam natin na mas maganda. Tama? Pero itong Panginoon, nagamit siya ng mga bagay na broken, weak. We are broken and weak. And yet tayo ginagamit ng Panginoon sa maraming bagay. Tignan yan. Sabi, chosen the foolish things of the word. To what? To confound the wise. And God had chosen the weak things of the word to confound the things which are mighty. Pinapakita lamang dito na gumagamit ang Diyos ng mga tao na mahihina, gumagamit ang Diyos ng mga walang makabuluhang, parang hindi makabuluhang tao upang maipakita na ang Panginoon ang matalino sa lahat, na ang Panginoon ang nagsosustain, ang nagbibigay sa atin ng knowledge na kailangan natin, ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng wisdom na ating kinakailangan. Naintindihan niyo po yung aking point? Sana nakakarating po ako sa inyo, bagaman ako po ay medyo malalim, pero patapos na rin naman po tayo. Sa pagpili ng Panginoon, sa paggamit ng kung sino kanyang pipiliin, ay hindi natin malalaman. Tingnan nyo, kung sasaysayin natin yung genealogy ng Panginoong Jesus,
Hindi malalaman. Kasi may mga tao doon, ano po, kung doon sa Matthew, kung mapapansin nyo, may mga tao doon na mga hari na masasama. Diga? May mga masasamang hari doon. Pero ginamit sila, ano po, upang maging daan sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Basahin niyo yun. Isa-isahin niyo, tapos isearch niyo kung sino. May mga hindi kilala doon, pero may mga kilala doon na mga hari na naging masamang hari. Pero tinan niyo, nakikita yung knowledge and wisdom ng Panginoon sa ganong bagay. Now last. Now in Deuteronomy 29:29, there are secret things that only God knows. So doon ay pinakita that there are secret things, pero ito yung magandang ibinigay niya sa atin. For He did not reveal all that could be disclosed from His infinite mind. But, sabi dyan, but those things which are revealed belong to us, unto us, and to our children, forever, that we may do all the words of this law. Sabi dyan, what He revealed in us that belong to us are sufficient for what? For salvation, for maturity in faith, and glorifying God in obedience to His word. May mga bagay talaga na hindi natin alam. Pero ito yung nireveal niya sa atin. At sabi nga, meron ako, kay Romel ko ata napakinggan yun, ang knowledge and wisdom ng Panginoon ay dagat, ocean. And yet, ang kaya lang natin salupin ay parang baso, and yet kulang pa. Or drop of water lamang. Ano po? Tama ba sa'yo ko ganoon? Parang sa'yo nga. Drop of water lamang ang kaya natin, ang inireveal ng Panginoon sa atin. And yet, ito yung nireveal siya sa atin. Saan natin makikita yung revelation ng Panginoon? Ito. This is the revelation of God. And it is sufficient for what? For our salvation, for maturity in faith, and to the obedience to His word. Glorifying God to the obedience of His word. Nandito na yun. Kung paano tayo masasave, kung inireveal dito na si Jesus Christ ang tanging tagapagligtas, maturity in faith, kung paano tayo magmamature sa ating pananampalataya, at kung paano natin mag-glorify ang Panginoon sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Maaari na ang ating Panginoon ay unsearchable, He is untraceable in His judgment, and His ways, inscrutable in His ways, pero ang Panginoon ay gusto pa rin natin. Ang Panginoon ay nag-autos sa atin na atin din siyang hanapin. Isaiah 55, verse 6 to 8. Verse 6, sabi, "Seek ye the Lord, that He may be found, call ye upon Him while He is near." Ayan. Isaiah 55, verse 6, "Seek ye the Lord while He may be found, call ye upon Him while He is near." At may nireveal ang Panginoon sa atin. Yun yung hanapin natin. Hanapin natin yung knowledge, hanapin natin yung wisdom na inireveal sa atin ng Panginoon para tayo ng mga tao ay mag-matured, para tayong mga mananampalataya ay mag-glorify talaga ang ating Panginoon. Katulad nga kanina, ang dami nating ini-invest sa buhay. Ang dami nating binibigyan ng panahon ng pera sa ating mga buhay. Pero kailan tayo nag-invest ng panahon at nag-invest ng pera para sa pagkatuto ng Kanyang salita? Hello? Nakikinig po ba kayo? Gaano na nagastos mo para sa pag-aaral ng Biblia? May nagastos ka na ba para makapag-aral ng salita ng Panginoon? Baka mas malaki pang nagagastos mo sa damit mo, sa Kojic, sa pangpaganda, sa mga products na alam naman natin na ikamamatay din naman natin. Ito, kahit pa na mawala ang, anong ang version? Heaven and earth shall fade, but His word shall not be fade. His word will stand. Hello? Nag-i-invest ba talaga tayo upang hanapin yung riches ng Panginoon? Nag-i-invest ba talaga tayo upang hanapin ang ating Diyos? Or masyado na tayong nakaano dito sa mundong ito?
na alam naman natin na balang araw ay mawawala. Ang pangit. Totoo yun. Ito, may bago na ulit yung mystery. Sarap, parang masarap pag-aralan yung mystery na yun. The mystery of incarnation. So, makikita nyo talaga dito, na para tayo mag-matured, mag-glorified ang Panginoon, seek the Lord. May nireveal ang Panginoon sa atin, yun ang ating hanapin. Hanapin po natin ang ating Diyos. In conclusion, He is unsearchable in His salvation. Pinagsama-sama. Sana nakita nyo. He is unsearchable in His salvation. That is why we should be thankful and praise Him for this grace. Kasi biyaya na tayo napasama dyan sa salvation na yan. He is unsearchable in His judgment, yet this teaches us to fear and have faith in Him. Hindi natin alam kung anong gagawin ng Panginoon, kung paano niya tayo paparusahan. That's why we should fear God and have faith sa Kanyang sovereignty. He is unsearchable in His way. That is why we must trust and obey. Kaya, He may be unsearchable, pero maipapakita pa rin natin na sa Kanyang pagiging unsearchable, makikita pa rin natin yung attribute ng Panginoon na dapat natin siyang i-worship and i-glorify. Kaya pagdating dyan sa dulo, dan sa verse 36, basahin po ulit natin as we close this preaching. For God had 11:36. For Him and through Him and to Him are all things. Sabi dyan, to Him be the glory forever. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pawalang hanggan. Sa Kanya lang walang kaluwalhatian. To whom be the glory forever. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord,